isang maulan at mahangin na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga solo kayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, welcome muna natin ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan niyo po ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin mga kababayan ang mga viewers na nag-like, nila also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also, syempre, i-shoutout natin at yung mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? I-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan ang una si Evelyn Worley, Rosalinda Bornia, Rodolfo Giroche, Shirley Fernandez. Nandyan rin si Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, mga kababayan ko, kung bakit maulan at saka mahangin ngayong araw, kasi diba meron pong bagyo mga kababayan, yung bagyong Berbina. Even though na hindi siya ganun kalakas mga kababayan, yun na lang yung normal lang na bagyo. Kasi nga, ito ay tropical depression mga kababayan. So, siyempre mga kababayan ko, kahit hindi ito ganun kalakas, dapat we have to be prepared. At saka, be safety always. Kasi hindi natin alam mga kababayan yung mangyayari, di ba? Kahit yung report ng Pag-asa na hindi ganun kalakas itong bagyo na to, dapat ready tayo. Who knows? Kasi nga mga kababayan ko, dito nga sa Leyte, kami po ay signal number 2. Palagi pong umuulan. Ngayon nga kakatapos lang po na umulan mga kababayan, saka maya-maya uulan na naman po. Umulan at saka mag-stop na naman, uulan na naman po mga kababayan. So syempre, we have to be ready always. Okay? So ngayon mga kababayan ko, ito po mga nangyari na mga balita, sunod-sunod ho na balita, ito po'y nagbibigay ho ng sakit ng ulo ng mga DDS. Napansin nyo ba na sila po'y nag-away-away ng mga kababayan? Ang daming kumalat na video nag-away-away ito mga DDS. At saka siya pala pasensyahan nyo po ang boses sa Ivan kasi meron tayong sipon mga kababayan. Kaya kahapon wala tayo, di ba? Kasi nga sakit ang ulo ko Yung sipon mga kababayan na bigla na lang pong tutulo yung tubig sa ating ilong. Grabe talaga sakit ang ulo ko. So ang best friend ko ngayon, ito mga kababayan, ay pinakilala talaga Ito yung best friend ko ngayon, yung paborito rin po ng aking asawa. Ano na si Ivan? Ito po pampahid sa ulo kapag meron tayong headache at saka merong sipon mga kababayan. So ito po ang nilalagay sa ating ulo. So siyempre, temporary relief, pero temporary lang. Ito yung paborito ng asawa ko. Hindi na po perfume mga kababayan. Ngayon, ito na. Yan yung pangalan to, Poho Ping, parang Goa Ping mga kababayan, or Alice Goo. Ngayon, itong pangalan na to is Poho Ping. Okay? Ay hindi ito sponsored mga kababayan Pinakilala ko lang. Baka ito makakatulong sa inyo. Okay? So anyways, back tayo sa ating topic. Kahapon mga kababayan ko, or not just kahapon, nung dumaan po na mga week na yata, di ba may kumalat po na video tungkol dito kay Yussi Claire mga kababayan? I am very sure na nakita niyo na po itong video na to. Diba may kumalat po na daw naghalikan si PBBM at saka si Yussi Claire Castro mga kababayan. Diba? Sigurado tayo sino ang napapakalat niyan. Walang iba, ang mga DDS na naman. Kasi sila po ay desperado mga kababayan. So dahil hindi nila mapenetrate at hindi nila kayang supalpalin si Yussi Claire mga kababayan, hindi talaga kaya ho ng mga DDS. Kaya ang ginawa nila, gumawa na lang po sila ng piki na video mga kababayan. Nakalikan si PBBM at saka si Yussi Claire. At saka ang gumawa nito mga kababayan, siya. So dapat natin siyang isumbong sa NBI mga kababayan. Kaya pala todo protection si Claire Castro kay PBBM dahil kabit pala niya ito. Panoorin natin mga kababayan kung ano kasweet nila. Wow naman. Sana all. Diba gonggo mga kababayan? So ang pangalan po ng vlogger na yan, siya si Siranis Yama Cortez.
Si Ranis Yama Cortez. Sana makita ito ng NBA mga kababayan kasi walang kwenta eh. Yan po ay hindi pwede talaga. Okay lang ho na kayo makiging critics. Okay lang natitirahin mo yung mga narratibo ng mga pro-admin supporter ni PBBM or sino man mga supporter ho ng administration ng Marcos. Okay lang ho yan. Pero kapag ikaw ay gagawa na ganyan na klase na video, hindi pwede. Lumampas ka na sa freedom of expression. At kapag sila mga kababayan papadalhanan ng sampina, 'di ba? Ang daming ingay, ang daming daldal, mag-iiyakan mga kababayan. Sila daw ay sinisingle out. Tas ang kaya lang daw ng gobyerno ay mga ganyan ho ng mga tao mga kababayan. Ganyan na tao ang kaya. Syempre sila dito yung gumawa ng kalukuhan. Dapat sila rin po ay managot sa batas mga kababayan, di ba? Sana makita ito ng NBI. At saka hindi lang po yan na fake news mga kababayan. Ano rin Sir Ivan? Sigurado ako nakita niyo na po itong post na to na nag-resign daw si Yussi Claire mga kababayan. Di ba? Actually meron po nagsumbong sa atin. Sabi na Sir Ivan, totoo ba ito? Na si Yussi Claire daw ay voluntaryong nag-resign na mga kababayan. So sabi ho dito sa poster na ginawa ng mga DDS, sabi nila, nagboluntaryo akong mag-resign para sa ikakatuwa ninyong lahat, wala nang magpapasaya ng araw ninyo. Goodbye. Totoo ba yan? Hindi. Yan po ay fake news mga kababayan. Kasi gusto talaga nila na mag-resign na si Yussi Claire. Kasi palagi silang masupalpal ni Yussi Claire mga kababayan, lalo na ang kanilang mga poon, di ba? Hindi nila kaya si Yussi Claire mga kababayan kasi mautak ho yan. At saka magaling talagang rumibat yan mga kababayan. Trial lawyer ho itong si Yussi Claire. O di ba DDS? Kasi gusto ninyong matanggal yung tinik na inyong lulumunan na itong si Yussi Claire mga kababayan. Sa ngayon, forward tayo. Pag-uusapan natin mga kababayan yung nangyari kay Harry Roque. O di ba good news na good news talaga? Ano si Ivan? Kasi nga ang kanyang passport kinansila na ho ng ating gobyerno mga kababayan. So ngayon, itong si Roque mga kababayan, abay paawa effect sa kanyang vlog kahapon. Pray for me daw. So ipapakita ko muna sa inyo ang kanyang palusot mga kababayan. For more details, let's watch this. Well, napabalita po na kanselado na raw po ang aking passport. Ang aking masasabi lang, nakatanggap po kami ngayong araw na ito na isang order sa hukuman na nagsasabi na nakansela nga daw po ang passport ko. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako'y nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, wala naman daw ako sa Pilipinas at walang balidong dahilan, no? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang pantao. Yan po ay kinikilala sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kinikilala po yan sa Universal Declaration of Human Rights at saka sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker. So, karapatan ko po yan. Kapag ako po ay ginigipit, dahil sa aking political na mga paniniwala, po pwede kong humingi ng asylum sa ibang bansa. At syempre, Marcos Jr., yung sinasabi mong hindi yung nagsasabi na ikaw ay bangag, ay hindi mo kapatid, yan ay ebidensya na talagang kinakailangan magpaggamot ka na. At syempre, ebidensya na dapat magbitiw ka na dahil hindi mo na kaya ang pagiging presidente. Ibigay mo na sa taong hindi bangag si Inday Sara Duterte. Maraming salamat po. At narito pa rin po ako. Alam ko po na medyo hindi naman tayo magtatago, magiging sparse tayo dahil ngayong talagang binubuhay nilang kontrobersya sa akin, talagang pati ang buhay ko ay meron ng banta talaga yan. At matagal na namang sinasabi sa akin ng lahat na dapat I should take precautions pati na dun sa aking personal safety dahil nga kung hindi nila ako mapapauwi, magpapadala na lang ng Romanians yung mga addictus benedictus na yan. No? So pray for me po.
I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. And let's pray for the Philippines. Again, my appeal, Marcos Jr., vangag ka. Right now, you are sick. Pwede ka namin kaawaan. Ibigay mo na ang paging presidente kay Inday Sara Duterte. Otherwise, magagalit ang sambayanan sa iyo at makakatikim ka ng galit ng sambayanan. Huwag mong dalhin ang sambayanan na term. Dapat sabihin mo, magkatikim ka ng galit sa mga DDS. Iilan naman kayo ng mga DDS, di ba? Ilang bilang na lang ho yung mga DDS, mga kababayan. Hindi ka nila mapuno-puno, di ba, yung rally? Ngayon, sabi niya na makakatikim daw ng galit ng sambayanan si PBBM. Fake news yan, kundi DDS lang, mga kababayan. Tingnan niyo si Rocky, tarantado talaga eh. Anong sabi niya? He is a creature of prayer daw, mga kababayan. So I need daw, kailangan doon yan yung prayer ng mga DDS. Magbanggit-banggit ka ng mga prayer, saan ka ba nagpipray? Yan po ang malaking tanong, mga kababayan. Kung siya man ay nagpipray, hindi natin alam kanino. Pero ang kanyang ugali, mga kababayan, nakakatawa talaga eh. Tingnan nyo, sinundan ka agad ng bangag, adik. Hindi siya sure at wala siyang ebidensya na adik at saka gumagamit si President BBM. Wala. Kundi doon na siya nagbabase, mga kababayan, sa ipinakalat nila noon na EI video ni BBM na gumamit daw ng cocaine. Doon lang siya nagbabase, mga kababayan. So ngayon, di ba sabi niya na hindi pa daw pinal yung kumalat na balita na kansilado na ang kanyang passport, mga kababayan? Hindi pa daw pinal. Ipapakita ko sa inyo, Harry Roque, makinig. Ipapakita ko sa iyo yung explanation ng taga-PAOK kung hindi ba yan pinal, mga kababayan. Diba? Tas dito rin natin makikita at malaman kung paano nila pabibilisin yung proseso, mga kababayan. At dito rin po natin malaman o nalaman na yung sinabi noon ni Boyeng Remulla, mga kababayan, na na-deny yung application ng asylum ni Roque. Nalala ba natin yan? Diba sabi ho yan ni Remulla, mga kababayan, yung siya pa ay Department of Justice or Secretary ng DOJ, sabi niya na yung application for asylum ni Roque ay na-deny, mga kababayan. At yan po'y dininay ni Harry Roque. Dito din malalaman na totoo pala yun, mga kababayan. At posibleng, malaking posible na si Roque ay hindi pinayagan na mag-asylum, mga kababayan. Hindi siya inoprobahan na mag-asylum. Kundi ang theory dito ng taga-PAOK, siya lang po ay palipat-lipat ng lugar, mga kababayan. I think yan po ay totoo. Bakit? Kasi kung papasinin natin ang kanyang vlog, mga kababayan, dito ni Roque, kahit nandyan siya sa loob po ng kwarto, mga kababayan, o sa kanyang tinutuluyan, paiba-iba kasi ang background. So malamang sa malamang, po nagpupunta ito si Roque sa iba't ibang lugar, mga kababayan. So let's watch this. Okay. Sir, ito po yung pinakamainit na balita, no? So canceled na po yung passports itong sina Harry Roque at saka si Cassandra Ong, hindi po ba? Tama po. Kaninang hapon lamang, naglabas na ng desisyon yung Pasig RTC Branch 157 doon sa omnibus motion na sinampa ng ating gobyerno to cancel the passports of Baterna, Ong, Cunanan, and Harry Roque. Ang tanong po, no? Di ba medyo tagal-tagal na rin naman nakasuhan itong si Harry Roque and the others. Bakit ngayon lang po lumabas itong cancellation ng passport nila? We applied for the International Red Notice sa Interpol noong May 15 of the current year. Nung paglabas po nung kanilang warrant of arrest, May 8, agad din pong nag-request ang PAOK through the PCTC ng Red Notice kay Ginoong Roque. Ngayon, syempre, di tayo mga abogado lahat dito sa PAOK, so we thought all the while that the simple application for a Red Notice would mean na magagrant agad-agad. Hindi pala agad. So, we had a meeting 2 weeks ago with regards to the cancellation of passports. And noong Monday, sinabitan po natin yung ating omnibus motion. At nag-grant din po agad. Nung nakaraang Monday, nag-apply na tayo ng omnibus motion sa Pasig RTC para i-cancela yung passport. And thank God, 1 week lamang, na-cancela na po. So, ano po implications ito? For instance, ito kay Harry Roque. Cancel yung passport. What does it mean? For one,
technically, Mr. Roque, Mr. Cunanan, and we are not sure if Mr. Cunanan is outside the country. For Mr. Roque, is practically without a passport and he is subject for deportation. Ang tanong kasi, he is invoking the principle of non-refoulement because of his application for the political asylum. By the way, apparently mukhang tama po ang ating dating SOJ at current ombudsman na kansela na po ay na-deny yung kanyang asylum request petition doon sa Netherlands. At meron siyang ongoing na petition naman dito naman po sa Germany. So, the implication, well, kapag nailabas po natin nakuha po natin yung red notice kay Mr. Roque, bagamat walang extradition, walang bilateral extradition ng Pilipinas at yung Netherlands, we can invoke that he be deported because he is not in possession of a passport anymore. Mr. Roque is charged not with a political crime. Although meron siyang inciting to sedition na arrest warrant, pero yung application natin for red notice as far as Roque is concerned is qualified trafficking in persons. So, teka, ano po yung basis ng sinasabi ninyo, no? Papaki-elaborate nga po, na denied yung kanyang asylum petition sa the Netherlands and now he is applying applying for asylum doon naman sa Germany. Yeah, we're trying to verify that kasi kahapon nung dinodouble check natin lahat ng mga datos in relation to Mr. Roque, so ang aming nakuhang datos ay apparently wala na, napaso na yung kanyang aplikasyon doon sa Netherlands as far as political asylum is concerned. Kaya sabi ng ating mga sources, palipat-lipat siya papunta ng Netherlands and Germany. No? Now, be that as it may, Christian, be that as it may, kung saan man merong live na application for political asylum, pending political asylum request si Mr. Roque, he will not be able to invoke anymore that principle of refoulement. Gawa nang wala na po siyang passport, kanselado na po yan. So we will invoke the Netherlands and or Germany to deport him to the Philippines in as much as wala na po siyang legal document that guarantees his stay in those particular territories. Okay, so basically hindi extradition ang titingnan nyo rito. Ang titingnan nyo rito yung deportation on the basis of the absence of a passport. That's one. The second is, sabi ko nga po, yung commitment ng Netherlands and or Germany to the UNTOC, to the Palermo Convention, of which they are party members. Okay. So, dito sa proseso tinitingnan po ninyo, no? Most likely, kailan mapapabalik sa Pilipinas itong si Harry Roque para harapin yung mga kasong kinakaharap niya? Christian, yan ang medyo mahirap kong sagutin at this point. No? So, patuloy ang pakikipagbigay-ugnayan ng ating gobyerno sa Interpol at bukas, I am sure the Department of Foreign Affairs will already get in touch with the Netherlands government through our Philippine Embassy there to inform the host country of Mr. Roque na yung kanyang pasaporte ay kanselado na. But knowing Mr. Roque, he will use all legal avenues available to him. So, pinangangalamdakan niya, di ho ba, na siya isang napakagaling na international lawyer. So, expert law po siya sa international law. So, let's see. Pero, as far as we are concerned, with the cancellation of his passport, we will invoke all legal instrument available to us. Be that a deportation request or invoking the commitment of Netherlands and Germany to the UNTOC or Palermo Convention. Okay. Kasi isang pagbasa po rito sa ginagawa ni Harry Roque, and I think this is also shared by a lot of people, mukhang pinapatagal niya yung kanyang stay sa ibang bansa hanggat magbago po yung klima ng politika dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung makabalik ito si Sara Duterte sa 2028 or earlier, if he can hold out that long, the better for him. Hindi po ba? Pero hindi po ba kayong ganun politika? Christian, that is an open secret, so to speak. At ang kanyang mayat-mayang pagbibigay ng mga komentaryo, vlogging, going on Facebook Live, claiming that he is doing it for his love of his Tatay Digong. Obviously, that is to create an image. Nagpupostura siya na siya ay isang political quote-unquote refugee.
So that is a game plan. That is a political game plan. Pero Christian, sana wag naman pong isipin ni Ginoong Roque kasi kung sino-sinong pinapangalanan niya kahapon pinangalanan niya si Undersecretary Nicolas Felix T. na di umano pinipersonal siya. Wala hong ganoon. We received no instructions from DOJ, from the palace in relation to Mr. Roque nung kinasuhan po namin siya last year, Setyembre. Ebidensya lamang po ang pinagbabasihan natin. Pinangangalandakan niya, Christian, magaling na abogado siya, di ba? So, if he is really a lawyer worth his salt, umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya ito. Okay, ito, para ma-refresh din po yung memory ng mga viewers natin. Gaano kaseryoso yung aligasyon na kinaharap ni Harry Roque in relation to human trafficking? Opo. Alam niyo po, ang laging sinasabi ni Harry Roque, wala siyang na-recruit, wala siyang benenta, wala siyang hinarap or transport, and so on and so forth. Those are acts of trafficking. Wala nga po talaga. Pero ang inallege namin sa kanya, yung case theory namin, at napatunayan na po natin ito na workable ito, dito kay Alice Guo, is that if you organize a business enterprise for the purposes of trafficking in persons via scamming, you are guilty as well of trafficking in persons. And we were able to prove that case theory already with regards to Alice Guo. Si Alice Guo, wala ring penenta, hinarbor, transport, and so on and so forth. Pero Alice Guo, Wang Ziyang, and the rest, they organized a business enterprise for the purposes of trafficking in persons via scamming. Yun din po ang aligasyon natin dito kay Ginoong Roque. No? Ang case theory natin is, mula sa kanyang bibig, sinabi niya na siya ay nag-abogado para doon sa Lucky South 99. At ang aming aligasyon, ang aming mga ebidensya magpapatunay na merong konkretong ebidensya magpapatunay na yung Lucky South 99 was instituted, incorporated for the purposes of trafficking in persons via scamming. So ano yun? Alam niya at the very get-go, ang aming aligasyon, alam niya at the very get-go na yung kanyang inaabogaduhan na korporasyon ay incorporated for the purposes of trafficking in persons. For that reason, we charge him at kinatigan kami ng Department of Justice. Can he feign innocence or ignorance? Na, di ba, yan din naman yung pinapalabas siya initially doon po sa mga congressional hearing na abogado na siya ng whirlwind, hindi po ba? Pero hindi po yan ang testimonyang ibinigay ni Ginoong Altenco at saka yung testimonyang ibinigay ni Attorney Jessa Fernandez ng PAGCOR. This is on public record. They said in the Quadcom hearings, never na nagsabi si Ginoong Roque na he was there for whirlwind. Ang sabi ng dalawa, ang sabi sa kanila ni Ginoong Roque, he was there for Lucky South 99. Yung Lucky South 99 nga ang ating napapatunayan dito sa kaso nila na criminal network. No? So, he was lawyering, quote-unquote, working for a criminal enterprise. And he knew it. Alam niya yun. Sapagkat yung Lucky South 99, Christian, hindi naman yun ang unang pagkakataon na-raid yun ng gobyerno. Nung na-raid po namin noong June 4, 2024, hindi yun ang kauna-unahang pagkakataon. Nung bagong upo si DILG Secretary Ben Hor-Abalos, na-raid po nila yung Lucky South 99 sa Angeles, hindi sa Porac, doon sa Friendship Highway. So may pattern. Diba? He knew all along na yung kanyang pinasukan ay isang pogo na kilala sa pagiging trafficker. At Christian, hindi lang yon ang nakita natin on record. Yung kanyang bahay doon sa Baguio, pinaupahan niya sa isang wanted na pogo financier. Wanted saan? Wanted sa China. Again, gaano kabigat yung ebidensya na yon para makonect talaga itong si Harry Roque dito sa illegal activity ng Pogo? Alam natin, I'm sure he's a very good lawyer, but he should do a lot of reading in relation to jurisprudence of trafficking in persons. Ano bang ibig sabihin natin? Kapag ikaw ay nagpapaupa, kapag ikaw ay nagpaparenta ng mga facility, at yung facility mo, parentahan mo ay ginamit for the purposes of trafficking in persons, you yourself is
complicit to the crime of trafficking in persons, albeit in a minor capacity. So may pattern si Ginoong Roque. He does not do due diligence. Abogado siya eh. He should know how to perform tinatawag natin Christian na know your customer function. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap ng pera. Alam mo nang may problema na ng mga pogo ng mga panahon na yon, pero hindi niya pinerform yung isang napakahalagang aspeto bilang officer of the court, which is to make sure na kanyang pinaparentahan ay hindi wanted or walang kaugnayan sa anumang kriminal na activity sa Pilipinas man or doon sa China. At napatunayan natin, yung nagre-renta sa kanya ay wanted sa China. Tsaka yun nga daw, ang issue dyan una, yung due diligence na dapat pinirform ni Harry Roque. Pero yung pangalawa po, hindi naman dapat tingnan itong case nung kanyang pagpapaupa ng kanyang bahay dito sa isang wanted person in isolation. Dahil binabanggit nyo kami pattern, hindi po ba? Yes, hindi sir. Naman to isolated case. Meron din siya connection doon sa isa pang pogo. Truth be told, wala lang kaming sapat na panahon na para mag-develop pa ng isang kasong in relation doon sa aming i-allege sana na meron din siyang kaugnayan sa isa pang offshore gaming operation. Unfortunately, marami kaming kasong hawak po ngayon. 50 plus cases, 55. No, yung 5 na resolved na. Unfortunately, nagdagdag kami ng 2 panibagong kaso. So, we cannot, kung sinasabi niyang political persecution ito, sana we could have thrown everything, all of the book at him. Pero we're basing it on the evidence. Base doon sa case build-up natin. Wala hong halong politika dito, Christian. So, rest assured, he will be given his opportunity to prove his innocence in court. Diba? Yun naman yun eh. Kami nag-aakusa, kami nag-a-allege. Ang PAOK ang complainant together with CIDG laban kay Ginoong Roque. So ipipresenta ng abogado ng Estado lahat ng mga argumento at ebidensya laban sa kanya. At siya naman, bilang responsible officer of the court, umuwi na ng Pilipinas at harapin ito bilang isang responsible officer of the court. O, di ba, Roque? Kumpirmado na kanselado ang passport mo at wala ka nang magagawa. At kapag ikaw ay magpumilit pa na dyan pa rin maninirahan or magtatago, wala kang magagawa. Bakit? Hahanapin ka ng Europe or ng Netherlands Authority. So hindi pwede na ikaw ay maging pugante dyan kasi madali ka lang mahanap dyan, Roque. O diba? Tuloy-tuloy na ikaw ay mapapauwi sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, tuloy na, I'll be home for Christmas. O, diba? Sino ang iiyak ngayon? Dahil sa galit at saka sa panic ni Harry Roque, binanata na naman niya si PBBM at saka si First Lady Lisa Marcos Makababayan. Kailang dito nakakatawa? Kasi ang sabi niya, gumamit kasi siya ng di umano at saka daw, mga kababayan. Ginamit niya ang di umano at saka daw. Ang ibig sabihin, hindi siya sigurado sa kanyang pinagsasabi. Ito ang ating ibig sabihin. Dahil malinaw na malinaw po na itong kaso na non-bailable for human trafficking na walang kaebidensya na ako ay may recruit kahit sino o ako ay kasapi ng kahit anong pogo company bukod sa pagiging abogado ay pruweba na ako'y ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano, sang-ayon sa aking mga kaibigan doon sa 17th Congress, no? Ay dahil akong sinisisi doon sa pulboronic video. Well, pwede ba? Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung pulboronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated na by Amy Marcos. So give it up. So give it up daw. O tingnan nyo, gumamit siya ng di umano at saka daw, mga kababayan. Ang ibig sabihin, hindi siya sigurado, kundi ang kanyang narinig ay kachismisan lang, mga kababayan. Kahit siya mismo alam niya na chismis lang yung mga kababayan na inabot daw sa kanya na information. Kaya nga, di ba, gumamit siya ng di umano at saka daw, mga kababayan. So ang mga akusasyon ni Harry Roque kay Lisa at saka kay PBBM, hindi siya sigurado, mga kababayan. Yan lang po ay kanyang paninira. O di ba, panic mode na si Harry Roque, mga kababayan. Iyak ka na. So ngayon, ang nakakatawa, mga kababayan, kasi doon sa live ni Sal Panelo, tinanong si Sal Panelo kung ano daw ang kanyang reaksyon sa read notice ni Harry Roque, mga kababayan.
Ito ang kanyang sagot. Red notice for Harry Roque. Ay wala, pabayaan mo siya makulong. Ayoko sa mga taong ayoko. Ano pa yun, attorney? Oh. It's live. Bakit hindi pa damputin si Bangag? Kasi hindi ka lumalabas sa kalye para mag-rally. Oh, sino pa? Ha. Si Eric, Ayan, pakita ko sa inyo, magandang babae. Yan. Say hi to them. Attorney. That's Eric. Kasama ko rin si Engineer Joby. Say, Nasa aeroplano. hello! Ayan. Wala ka sakay na. Sa reaction mo sa Interpol Red Notice for Harry Roque. Ay wala, pabayaan mo siya makulong. Marcos ikulong. Sabi ni, sino yun? Good afternoon. Bakit na-reject? Bakit naman i-gagrant? Simple lang tayo natin dito, ha? May diferensya. O diba, doon sa dulo ng kanyang sinabi mga kababayan, bakit daw ni-reject yung asylum? Actually, asylum ang sinabi doon sa dulo, bakit daw ni-reject ang asylum ni Harry Roque mga kababayan? Diba? Ang ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Boying Remulla na ni-reject or dininay yung application for asylum ni Roque mga kababayan. Tapos nakita natin dito na ayaw talaga ni Sal Panelo kay Harry Roque. O diba? Wala siyang pakialam kay Roque mga kababayan. Hayaan na daw na makulong yon. O diba? So ngayon, itong mga DDS, alam niyo ba na kinuyog nila si Sal Panelo mga kababayan kasi naramdaman nila na bakit daw mukhang bumaliktad itong si Sal Panelo. Kasi nga 'di ba, humanga siya kay President BBM mga kababayan. Yes, meron siyang interview. Itong si Sal Panelo. Ito ang kanyang sinabi. These people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and through to The Hague, Mr. Duterte, the former president. And he was able to humiliate General Torre, who followed strictly his instruction. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. O, diba? Tingnan nyo. Inamin ho ni Sal Panelo na magaling talaga na presidente, si President BBM. Nakita ho yan ng mga cronies ni Digong. Nakita ho yan ng mga senator. Nakita ho yan ng mga DDS vlogger at ng mga trolls mga kababayan at mga tanga at bobo ng mga followers. Pero hindi nila kasi kayang lunukin mga kababayan na magaling si President BBM kay Sakay Digong mga kababayan. Diba? Hindi nila kayang i-absorb niyan. Hindi nila kayang tanggapin mga kababayan. Kaya ganyan sila. Pero tingnan nyo, si Sal Panelo, umamin na magaling si President BBM. Weak leader daw. Weak leader ba? Naipakulong nga si Digong doon sa dahig mga kababayan. Diba? Ngayon, sunod-sunod na yung mga sindikato at mga korap ng mga opisyal dyan sa DPWH at saka sa ibang mga ehensya. Meron ng warrant of arrest. Ang iba, nakulong na, mga kababayan. Ganyan ba ang weak na leader? I don't think so. O, diba? Malaking sampal yan sa mga DDS, mga kababayan. O, diba? So, before tayo magpapatuloy, syempre, i-acknowledge muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section. Ang ating top 5 commenters. Ang nadyan ang una sa ating listahan, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan rin si Tess Vlogs in Cyprus. Meron siyang 15 na mga comments. Rita Rojas. Meron siyang 11 na mga comments. Nandyan rin si Hardy Padroganing. Meron siyang 11 or 10 na mga comments. And Charles Damek. Meron siyang 10 lahat ng mga comments. Okay? So thank you so much. At syempre, nandyan rin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment si Marcos Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Jocelyn Flores, Romeo Malana Jr. of Antipolo. Kasama rin natin si Gensis Oil from Ubay, Bohol. Hi to Freddy Guzman, Noel Narcida, Evangeline Rerolle, Rowena Pasyoko from Australia. Nandyan rin si Bansyang James, GC Kim, Aubrey 21, Franz Winnipeg. Nandyan rin si Lily Tunin, Jason Joseph Wong, Rayon Inikose, Maria Fumoto, Albert Miranda. Kasama rin natin si Maria Fumoto, ME, and hi to Kelly Capuno. Okay.
So mga kababayan ko, nakita natin yung latest video ni Rizaldico kahapon mga kababayan. Diba? Nag-iba yung anyo. Nakakatawa talaga eh. Kasi nga nag-iba ang kanyang anyo mga kababayan. Kaya nga ang daming nadududa. Kakalabas pa lang ho ng video ni Rizaldico mga kababayan, tapos nakita ko doon sa mga comments sa baba na kanyang mismong account, nakakaduda. Nagdududa na ito daw ay AI mga kababayan. Diba nakakaduda talaga eh, kasi ang kanyang forma ng buhok mga kababayan. Tapos dito rin ho sa kanyang jawline, sa kanyang chin, ang daming nagbago talaga eh. Diba? At saka, pati rin po ang kanyang suot mga kababayan, bakit niya ibinalik? Wala na ba siyang ibang masuot mga kababayan? Yun lang, yung brown na trouser. Diba? So nakakaduda talaga. Maraming nagsasabi na yun daw ay AI mga kababayan. Tapos alam nyo ba, hindi ko na tinapos ang kanyang video kasi walang kwenta talaga eh. The same pa rin ho. Alam nyo, paiba-iba ang information ni Rizaldico mga kababayan. Paiba-iba talaga eh. Kasi doon sa kanyang part 1, part 2, part 3, ang kanyang dinidiin doon, at saka sabi pa niya mga kababayan na kanyang pinagdalhan daw ng pera noong una, si PBBM. Tapos ngayon ay babigla mga kababayan si SMR na, 'di ba? Nung una si PBBM, ngayon SMR. At saka nung una mga kababayan, sa part 1, 2, 3, ang sabi niya na wala daw siyang, hindi daw siya yung nagdadala ng pera mga kababayan. Tapos sa latest niya na video, siya daw ang nagdala ng pera mga kababayan. 'Di ba? Paiba-iba talaga eh. Pati rin ho ang number kung magkaano yung perang ibinigay niya daw doon kay SMR at saka kay PBBM, paiba-iba yung value mga kababayan o yung number. So hindi consistent ang kanyang mga sinasabi. Kaya sabi ko sa kanyang video, walang kwenta talaga eh. So instead na siya ay paniniwalaan ng taong bayan, kabaliktaran ang nangyari mga kababayan. Siya po ay nabash. At saka sabi doon sa karamihang mga comment, AI video mga kababayan. At saka ang panawagan ho ng taong bayan at ng mga netizen, umuwi na lang siya sa Pilipinas at saka dito niya ihayag ang kanyang mga ebidensya mga kababayan. So ngayon, nakita na ho natin na nag-press con si PBBM kahapon. Ito ang kanyang banat. Magandang gabi Pilipinas, bayan sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paratang ni dating Congressman Rizaldico sa panibago niyang video. Para sa Pangulo, walang saysay ang kahit anong ibubunyag ni Go kung hindi siya uuwi ng bansa para harapin ang kanyang kaso. At para hindi na maulit ang mga palpak at guni-guning proyekto, inilunsad ng Pangulo ang DPWH Transparency Portal. Look at the quality of the statements. It means nothing. Sagot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panibagong video na inilabas si dating Ako Bicol Party List Congressman Rizaldico. Ang laman, detalye ng kickback at hatian umano ng presidente at ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga isiningit na proyekto sa pambansang pondo mula 2022 hanggang ngayong 2025. Pero ang mga pahayag ni Ko para kay Pangulong Marcos, walang saysay, hamon ng presidente. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Kabilang si Ko sa inisyohan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan dahil sa kasong korupsyon at paglulustay ng pondo ng bayan. Kaugnay ito sa halos 300 milyong pisong halaga ng substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Para di na maulit ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha. Ngayong araw, inilunsad ng presidente ang DPWH Transparency Portal. Naglalaman ito ng mga impormasyon ng lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways mula sa halaga ng infrastruktura, bidding, status ng konstruksyon hanggang sa satellite image o larawan ng mismong proyekto. Makikita sa portal. Maaari ring i-report kung tapos na, depektibo, may kapareho, hindi pa kumpleto o guni-guni ang proyekto. Kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan natin kaagad. Lalong-lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon ay magpapatibay sa ating paniniwala
Ang pamahalaan bukas, tapat at nakikinig sa sambayanan. Gaya ng transparency na sinasabi ni Pangulong Marcos, ibinahagi ng presidente na nakapag-usap na sila ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Naging kontrobersyal ang pag-alis sa pwesto ni Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman matapos makaladkad sa flood control scam. There's no bad blood, there's no acrimonious feeling. Si Sec Mina, because her name was dragged into the whole thing. Kung ano man ang mga questioning, kung ano man ang mangyayari, we want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Sa ngayon, nag-aalala raw ang pamilya ni Pangulong Marcos at mga kaibigan sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng aligasyon ng presidential sister ng paggamit umano ng illegal na droga ng presidente, First Lady Liza Arneta Marcos at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. We've been very worried about my sister. The lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Hindi na raw nakakapag-usap sina Pangulong Marcos at Senator Amy at hindi rin niya ibubuyang-yang ang problema nilang magkapatid sa publiko. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. Nakita natin sa press ko ni PBBM yung tungkol kay Amy, mga kababayan. Diba kitang-kita natin na grabe yung lungkot ng mata ni PBBM. Talaga siya po insaktan, mga kababayan. Kasi hindi niya inasahan na yun ang nagiging script ni Amy Marcos na siya ay sinisiraan dahil sa kanyang ambisyon, mga kababayan. Kitang-kita naman talaga diba? Kinain siya kasi ng kanyang ambisyon. Itong si Amy Marcos, mga kababayan. Kaya hindi makapaniwala si President BBM na yon ang sasabihin o yon ang ginawa ng kanyang ate, mga kababayan. Diba? Kaya nga diba sinabi niya na yung nakita rin natin na babae na nagsalita sa TV, hindi niya kapatid, mga kababayan. Kasi hindi ganon ang pagkakilala ni PBBM doon kay Amy. Nag-iba, mga kababayan. O iba talaga. Iba po o malaki ang ipinagbago ni Amy Marcos nang siya ay laging sumasama sa mga Duterte cronies o doon kay Sara Duterte, mga kababayan. Diba? Siya ay nahaluan ng na klase na dugo. Diba? Siya ay nahaluan ng katarataduhan, mga kababayan, ng mga Duterte. Kaya yun po ang nasabi ni President BBM. Diba? Ambisyosa kasi. Kasi para dito kay Amy Marcos, ambition is thicker than blood, mga kababayan. Totoo ba yan? Ambition is thicker than blood. Walang kapatid-kapatid sa kanya or kapamilya sa kanya as long as matuloy lang or magawa niya ang kanyang ambisyon, mga kababayan. Kasi siya po ay nagpaplano na tatakbo bilang Vice President this coming 2028, mga kababayan, under the ticket of Sara Duterte. Pero ito ang nakakatawa. Bakit sa Ivan? Kasi ang itinitaas ngayon at saka sinisigaw ngayon ng mga DDS, di ba si Marcoleta, mga kababayan, gusto nilang patatakbuhin ng Vice President. Ang ibig sabihin, trinaydor ho. Trinaydor ng mga DDS itong si Amy. Trinaydor rin ni Marcoleta itong si Amy, mga kababayan. So sayang ho, sayang yung effort, sayang yung paninira ni Amy kay BBM. Bakit? Kasi hindi magbubunga, mga kababayan. Kasi hindi siya bet ng mga DDS. Ang ibig sabihin, isinuka pa rin ng mga DDS si Amy Lacson, mga kababayan. O, diba nakakatawa talaga So, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong sinabi ni Yusek Claire kung sino yung posibleng nasa likod dito kay Zaldico, mga kababayan. For more details, let's watch this. Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers,
O lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Tanong, sino sa tingin nyo ang nasa likod ni Zaldico, mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay, so forward tayo. Dito tayo sa nakakatawa na mga post ni Kiko Barsaga at saka ni Jay Sunsa at marami pang ibang mga kababayan na halata ho na mayroong problema sa pag-uutak at kulang sa kaalaman sa batas, mga kababayan. Ano sa Ivan? Di ba nakita ho natin na yung ating kapulisan ay pumunta doon sa lugar or sa bahay ni Zaldico, mga kababayan, para i-serve yung warrant of arrest, di ba? Kahit alam ho ng ating kapulisan na nandun si Zaldico sa ibang bansa, mga kababayan, ay alam ho yan ng ating gobyerno. Pero pumunta pa rin ho sila doon sa bahay, mga kababayan, para i-serve yung warrant of arrest. Alam niyo ba na tumawa yung mga DDS, mga kababayan? Tumawa ho at saka ng asar, nangungutya yung mga DDS krones. For example, itong si Kiko Barsaga, mga kababayan, ito nakakatawa kasi siya po ay mambabatas pero mukha yatang walang alam sa batas, mga kababayan. Sabi niya, talino talaga ng PNP, alam nang nasa ibang bansa si Zaldico tapos pinuntahan pa sa kondo niya sa BGC, mga kababayan. O diba? Tas dito pa, Jason sa, mga kababayan, anong sabi niya? Nasa abroad at nakabulitin yung suspect, nag-serve pa rin ng warrant sa kondo na kandado, galawang adik lang. O diba, gunggong talaga eh. Ngayon, isampal natin ang ebidensya at saka explanation bakit nag-serve pa rin yung ating kapulisan doon sa lugar o sa bahay ni Zaldico, mga kababayan. So ito po yung explanation, mga DDS, makinig. For more details, let's watch this. Kanina, nag-serve ng warrant of arrest ang mga pulis sa BGC condo ni Zaldico. At ang dami agad nag-react. Waste of time daw, alam naman daw na wala siya dyan, bakit sinerve pa? Nakakatawa daw ang mga pulis. Pero, tama ang ginawa ng PNP. Kailangan talaga nilang puntahan ng unit kahit obvious na wala si Saldi doon. Bakit? Kapag may warrant of arrest, kailangan i-attempt i-serve ng pulis sa last known address ng akusado. Legal requirement yan para makapag-submit sila ng return of warrant sa court. Ibig sabihin, kailangan nilang ipakita sa judge na sinubukan nilang hulihin ang akusado sa last known address. Bakit importante ito? Kasi dito magsisimula lahat ng legal actions. Kapag pumunta ang pulis, kumatok at walang Zaldico, pwede na lang i-report na the accused is evading arrest. From then on, ang status niya is fugitive from justice. Only then, pwedeng simulan ang mga next move. Pwede nang mag-activate ng manhunt, pwede nang mag-coordinate with other police units, pwede nang humingi ng tulong sa NBI, pwede nang makipag-coordinate sa Bureau of Immigration, pwede nang mag-trigger ng watchlist or hold departure order. At ang pinaka-critical dito, pwede nang humingi ng extradition sa ibang bansa at pwede nang i-cancel ang passport ni Saldi. Hindi magagawa lahat ng yan kung hindi sinerve ang warrant sa last known address. Remember, may proseso ang batas. It might be weird or mukhang absurd sa mga hindi nakakaalam, pero dapat talagang itong sinusunod kung ayaw nating mateknikal. Ang dami pa ding nagmamak at pinagtatawanan ang ginawa ng PNP na iserve ang warrant sa BGC condo ni Zaldico. Sige, kalimutan muna natin ang batas at legal procedure. Mukhang nahihirapan intindihin ng iba. Although FYI under the law and the rules of procedure, kailangan talagang iserve ang warrant sa last known address ng akusado para makapag-execute ng return of warrant ang pulis at ma-declare siyang fugitive from justice. Pero set aside muna natin yan kasi nga, hirap ang iba intindihin ng batas. Let's talk about practicality. Isipin mo ito, may kriminal na gustong magtago. So, nag-post siya online na nasa abroad siya. Pinakalat ang video at pinaviral. Hanggang lahat ng tao naniniwala na pati ang gobyerno at pulis at media naniniwala. Naging common knowledge na nasa abroad siya. Pero ang totoo, nasa Pilipinas pa rin siya. Nagtatago lang siya sa kondo niya sa BGC. Kampante siya na hindi siya pupuntahan doon kasi convinced ang lahat na nasa ibang bansa siya. Kung hindi pupuntahan ng pulis ang mga last known address ng akusado, ganyan ang mangyayari. A criminal can hide in plain sight. All he needs is one viral post claiming he's abroad, pwede na siyang makalusot.
habang nakaupo lang siya sa kondo. Kaya kahit obvious sa social media, the police still needs to knock and verify and document. Hindi ito drama. Hindi ito sayang na oras. Ito ay paraan para siguraduhin hindi makakatakas ang akusado. In short, kung hindi pupunta ng last known address, lalo nating bibigyan ng opportunity ang mga kriminal na magtago. Siguro naman naiintindihan mo na, no? Hindi pa din? Nako. Ngayon, sino ang napahiya? Diba? Dilis. Ang problema kasi ninyo mga dilis, paniwalang-paniwala kayo sa inyong mga sinusuportahan ho na mga personalidad na merong sinto-sinto sa utak at lagi pong napapalaganap ng fake news. Paniwalang-paniwala naman kasi kayo, diba? So ang mangyayari dito, kayo ang kawawa. Kayo ang nagiging tanga at bobo at walang alam sa batas. Bakit? Kasi binulag kayo. Binigyan kasi kayo or pinakain kayo ng mga information na hindi naman tama at hindi naman totoo. Kayo ang kawawa mga dilis. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang vlog nito. For more details, let's watch this. Lagi nating tatandaan ang kasabihang, ang taong mapagbintang at mapanisi ay guilty. Okay, here's the thing. Tingnan mo itong mga Duterte. Lagi nilang sinasabi at binibintang bangag si Marcos, adik si Marcos. Huwag natin kakalimutan, sino nga ba ang umamin in public na siya ay gumagamit ng fentanyl at marijuana kasi nga maganda sa feeling. At huwag natin kakalimutan na sabihan, ang taong may bisyo at gumagamit ng droga, masama ang epekto. Kadalasan, nakakasira ito sa takbo ng pag-iisip, desisyon at emosyon ng tao. Kaya, kadalasan din ng mga may bisyong ganoon, nasisira ang pamilya at buhay nila. Wawala ang respeto. At sino nga ba may pinapakitang pag-uugaling hindi kaaya-aya? Ang pagiging bayolente, pagiging marahas, manyak. Let's say, hindi naman siguro masyado. Umahalik lang naman siya sa mga babae, kababaihan in public. In a sense of nakakawalang respeto sa kababaihan. Yung iba para sa kanila kinikilig sila kapag na-involve sa mga tao andun sa kapangyarihan o mayayaman. Hindi natin sila masisisi. Iba-iba man tayo ng paniniwala at pagkakaintindi, pero ito lang ang klaro. Ang taong bangag at adik walang matinong pag-iisip. Unang-una sa pananalita. Pangalawa sa pag-uugali. Kung bangag si Marcos, tignan mo naman siya paano siya makitungo at irespeto ng ibang mga leader sa buong mundo, kagaya ng Singapore, Malaysia, Japan, at kung iba-iba pang bansa. Lagi niyo lang kasing hinahanapan ng rason at isyo. Ang mga isyo na obvious naman, ukol sa nakaraang administrasyon. Ayan kasi, huwag kasi masyadong magtuturo. Tignan nyo ang kamay pag nagturo. It's either isa or dalawa. Ang para sa kanya, tatlo ang para sa inyo, sa sarili mo. Inilagay ang utak sa ibabaw ng ulo para makapagbalanse to lead our body, not this emotion that will cheat your entire decision. O diba, wasak si Harry Roque. Wasak yung mga dilis vlogger. Wasak yung mga dilis mga kababayan. O diba? Kasi kayo ay walang ginawa kundi puro lang pang-aakusa. Puro lang kasi panlalait mga kababayan. Kasi yan po ay kanilang natutunan doon sa kanilang poon kay Sara at pamilya Duterte. So anyways, kasama rin natin. Nandyan si Shirley Panganiban from 3C Martires, Cavite. Hi to Tony De Los Reyes, Felma Cabato from Toronto, Canada. Nandyan rin si Evelyn Garcia, Abing Sulit from California. Hi to Ashin from Greece, LB Austria, Evelyn Alog from Malaysia. Nandyan rin si Christina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Rogelio Mario, Celia Hopper, Olive Bagasol. At nandyan rin si Maria Priscil Lopez. Hi to Belia Bautista, Arminda Holyeza. Nandyan rin si AJ925. Hi to Nida Guantero, Jean Mirafentes, Yolanda Espirito, and hi to Florife Gumapag. Okay, so mga kababayan ko, meron kayo papakita sa inyo na isang vlogger, isang card reader or faith healer mga kababayan. Sino siya, si Ivan? Siya po si Maestra Ganda.
Actually, siya po ay aking sinundan, siguro 1 week na mga kababayan. So, meron kasi siya mga prediction tungkol kay PBBM na nangyayari mga kababayan or ilan doon sa kanya mga prediction nangyayari. So, pakilala ko sa inyo, si Faith Healer, Maestra Ganda mga kababayan. For more details, let's watch this. Now, nandito na naman tayo for weekly pasilip. So, alamin natin ano kaganapan sa buhay na at of course sa administrasyon ng ating presidente na si Bongbong Marcos Jr. ang ating mahagilap. Paano natin na mihimay-himayan at paano natin mabubulabog ang lahat ng kaganapan? No? Ano man yung bagay na nangyayari sa kasalukuyan at hinaharap. No? Ano man yung bagay na posibleng ipakita sa atin ng ating baraha. No? So let's see. In just let's give information po. Okay. So let's see. In just let's give information po. So there's a Queen of Swords. Now there's a clear the boundaries, no? Kumbaga unti-unti niya nang nililinis, no? Or unti-unti na makikita dito, parang unti-unti na magliliwanag. No, alam niya na yung mga bagay na mangyayari, parang bagay na may pasilip na sa kanya. Na unti-unti niya na nakikita ano man yung bagay na maaaring maganap. Let's see additional messages. Now, there's a Page of Pentacles, so this is something a plan, or this is something an investment. So, maaring may mga bagay na pinagpaplanuhan na siya dito. Now, ano man yung bagay na pinaplano niya, maaring ma-manifest niya, or maaring may sakatuparan o makamit niya. And there's a Three of Wands, waiting for a result, waiting for a shift. Now, lalabas ng resulta. No, meron ditong babalik, no, galing sa ibang bansa, na meron ditong mapapauwi. Now, let's see additional messages. So, there's something, guys, represent with the Seven of Swords, there's a sneakiness, na mag-ingat siya, there's a cheating, lying, no? Mayroon taong nagsisinungaling sa kanya dito. Mag-ingat siya, no? Dahil meron pa taong kumukuha ng impormasyon. No, ibig sabihin, hindi pa ubos. No, meron pa sa hanay niya na maaaring there's a lying, no? Additional messages. Or there's something sneakiness. Now, maaaring may kumukuha ng information. And this is something a Six of Wands. Now, there's a victory. Bagay na maaaring mapagtatagumpayan niya tong laban na to. And there's a Knight of Cups. Now, may mga offer na darating sa kanya na maaaring magbigay ng impormasyon. There's an email, messages, na may mga matatanggap siyang mensahe. So, let's see what is the King of Swords. Represent with the King of Wands, something ambition, na unti-unti na nakikilala, unti-unti na nakikita kung saan ba talagang nanggaling or ano ba talaga yung nangyari behind the scenes. So, ibig sabihin nito, unti-unti na natutuldukan, ano ba talaga yung pinakaugat. Ibig sabihin kung saan nanggaling lahat ng korupsyon. No, unti-unti na masisilayan kung sino man yung mga involvement. Kaya talagang ginugulo ang kanyang administrasyon kasi unti-unti na matutumbok kasi alam nila at hanggat hindi na napapababa si BBM sa pwesto, no, nagiging delikado ang kanilang posisyon, ang kanilang situations. No, it means, no, kaya sila kailangan nilang bayuhin si BBM sa sitwasyon dahil alam nila na iikot na, no, ang sitwasyon, maaring sa kanila na tumama ang bola. Ay, let's see what is the Page of Pentacles. Now, let's see. And of course, this is something, guys, with a Knight of Swords. So, there's a success drive in. So, talagang bibilis ang takbo ng sitwasyon, maaaring magtagumpay talaga. Now, naman yung kanyang plano. Now, let's see what is additional messages. So, there's the King of Pentacles, security. So, mas nagiging maingat na siya, no? Sa mga impormasyon na kanyang balak or plano. Kung ano man yung bagay na to, kumbaga alam niya na wala na paligo-ligo, tutumbukin niya na kagad. Kumbaga ganon. Unti-unti niyang alamin yung itong tao na to, pag nakakuha ng evidence, na alam niya na may ebidensya, alam niya na tutuldukan, puputulin niya na kagad yung connection niya doon. Now, let's see what is the Seven of Swords. There's a Six of Cups. Na ibig sabihin dito, no, meron taong nagsisinungaling behind the scenes. There's something, a friend of yours, or maaring family related, or maaring kaibigan niya, malapit sa kanya, na maaring nagsisinungaling sa kanya. Mag-ingat po siya, ha. So, ibig sabihin dito, may mga nakakasalamuha pa siya na wag niyang masyadong pagkatiwalaan. No? There's a Six of Wands. Represent what? Represent what with the Six of Wands? There's a strength with a confidence. No? Malakas ang loob niya na magtatagumpay siya dito. No? Nakita niyo, there's something across. No, may cross dito, na nag-represent na
kumbaga, sa laban na kanyang tinatahak, no? Talagang saludo na maaring, kumbaga, konektado ang mga Katoliko sa kanya. Maaring, kumbaga, ano sa kanya, kumbaga, nagtitiwala sa kanya. Now, let's see what is additional messages with the Knight of Cups. Now, there's the Moon card revelation. Mayroon pang revelasyon na malalaman. No? Ibig sabihin, mayroon pang mauungkat. Mayroong offer sa kanya. May mensahe or message siyang matatanggap dito na magdadala ng revelasyon. No? There's something na pagtuklas. No? Kumbaga, unti-unting matutuklasan ng ugat ng lahat ng to. What is the King with Queen of Swords? Because the King of Wands. There is something, the Magician. Now, this is something manifestation na may mga bagay talaga na unti-unti niya mamamanifest. Alam niya yung mga bagay na kahihinatnan. Alam niya yung mga bagay na dapat niyang gawin. That's good. What is the Page of Pentacles? Because the Knight of Swords. There's the Kingman. Now, there's a stock. Now, mayroong mga bagay dito na maaaring, kumbaga, magbago ang kanyang isipan. No? Kumbaga, meron ditong mindset or perspective na mababago. No? Lalo-lalo na sa plano. O may mga bagay dito na kumbaga madidelay, may delays na magaganap. Excuse me. May delays. Now let's see additional messages. With the Three of Wands, request the King of Pentacles, there's a Five of Pentacles. See, this is something guys na mas magiging maingat na siya pagdating sa budget. No, dahil may mga kumbaga nawala ditong pera. So, maaaring bagay na matutuklasan dito. May mababawing perang ninakaw dito na may malaking, to lalaki na to ang malaking nakuha, no, na pera na maaaring maibalik. Now, let's see. Additional messages. With a Seven of Swords, because the Six of Cups, there's a Queen of Wands. Babae pala. No, ito ang tao na may hidden agenda sa kanya. Ito taong sinungaling, manloloko, na maaaring malapit sa kanya or kaibigan niya. There's something babae with the Queen of Swords. The Queen of Wands. Na babae ito ha, na maaaring may malapit sa kanya, na maaaring, kumbaga, yun nga, nagsisinungaling. Now, what is the strength card? Because the Six of Wands represent guys with the Three of Swords. So, meron dito mga ano talagang there's a toxic or there's something insecure na marami talaga naiinggit sa kanya dito. Marami talagang masasagasaan siya at mababangga talaga siya dito. What is the Knight of Cups? Because the Moon card represent guys with the Three of Cups. Now, there's something a parties na maaring, kumbaga meron ditong event na maaring mabulgar lahat ng bagay na kumbaga may impormasyon siyang malalaman dito at itong impormasyon na to na maaring may revelasyon na maaring ilantad dito doon sa event na to. May event na naman na maaring mangyari. No? There's something guys for the outcome. Represent with the Two of Wands. There's a choices. No, may mga bagay dapat na pagpilian niya. Piliin niya yung mga taong kumbaga pagkakatiwalaan niya dito. No? Or there's something na kailangan kumbaga mas maging hands-on siya. No? Tutukan niya to. Now, there's something that's Ten of Pentacles. No? Magkakaroon ng long-term success. Talaga magiging maganda at mas magiging matagal ang kanyang position. Matatapos siya talaga tong termino niya. No? At maaaring may balak pa siyang tumakbo. Ganon. Kung papalarin. What is additional messages? There is an Eight of Swords. Ay, ibig sabihin ito, no? Ibig sabihin itong taong hinihintay na makabalik na malaki ang nakulimbat. Tingnan nyo. Nakakulong siya sa situation. Ibig sabihin, naiipit siya. No, maraming mga kinalaman about doon. So, ibig sabihin doon, kumbaga pinagbabantaan ng kanyang buhay. No? Kumbaga naiipit siya, parang ano siya, kumbaga hostage, ganon. Kumbaga once na magsalita ka, ganito, ganyan, nabaligtarin mo kami, ganito, ganyan, ganon yung nangyayari. No? Kumbaga merong mga, may mga pinakamalalalim na kinalaman talaga. No? At makikilala na sila. Kung sino man to yung pinakamalalim na may kinalaman, na makikilala na sila.
And this something really fortune with the turning back. So, ibig sabihin na itong tao na nagsinungaling sa kanya, tinraidor siya, itong babae na to, there's something a wheel of fortune. Nakatadhana talagang mangyari yon at maaaring bumalik sa kanya yung karma. No, mangyayari na. Kaya, and of course, itong babae na to, konektado dito, no, sa taong nangulimbat na malaking pera na nasa ibang bansa. Alam niyo na. Konektado siya talaga doon at maaaring konektado din siya sa dating administrasyon. No, konektado siya doon at maaari pang marami pang mga malalantad doon. No? Additional messages, guys. This is the Four of Pentacles. No, this is something protections. No, may mga bagay dito na kailangan niya pag-ingatan, na pangalagaan. No, dahil meron pang taong malapit sa kanya dito na maaring kumbaga there's a spying. Now, let's see what is additional messages. There's a Four of Wands. Sabi ko na may event eh. Diba? May event dito, guys. May revelation sa isang event. No? Merong marireveal. No? There's something, a message na maaring matanggap. No? Merong malalaman at malalantad dito. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. No? Ano pang mga ganap? No? Hindi tayo babase sa question, babase tayo sa mga angels messages. No? Angel spirit messages give me an information. Paano pang malalagap natin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano pa yung makikita natin? This is something hermit card. Now, this is something the answer you need this year. So, nandito na ang kasagutan sa kanyang katanungan na maaaring, kumbaga sa Five of Swords, na maaaring sinasabi dito magiging patas na ang laban. No, kumbaga sinasabi dito, nagkaroon kasi ng self-sabotage kasi masyado siyang naging open, naging nagtiwala sa mga tao sa paligid niya. Makikilala niya na to. Now, and of course, there's the Fool card. See, nagtiwala with the Fool card, oh. Now, there's something in your beginning. Magkakaroon siya ng bagong simula. Now, sinubok lang kanya pananampalataya at tiwala. Additional messages. 2 cards na lang, no? For this situation. There's something, a judgment. No, may paglilitis. Ibig sabihin ito, lilitisin na, no? At may husgado, parang ganun. And this is something, the Queen of Cups. Ay, babae. Meron ng huhusgahan or meron na ditong, kumbaga, kumbaga pag ito, maaakusa or maaring makasuhan na babae. No? Babae ito na makakasuhan. So, let's see. Kasi there's a judgment na parang marami nang matutuklasan o malalantad sa kanya. So, let's see additional messages dito with an angel spirit. Ano pang mga ganap sa kanya at sa kanyang mga admin, no, sa paligid niya. Kung meron pa ba na nasa paligid niya, nasa mismong admin niya, no, na trader, alamin natin to. And there's an Emperor, and there's a Queen of Cups, or there's a yes. No, meron pa. Now, there's a Five of Wands, something complication. Meron pa nagbibigay complication dyan. Malapit mismo sa kay Pangulong Bongbong Marcos, there's an Emperor. Babae siya. Diba? Babae. Now, there's something, the five, there's a Star card, healing, recovery. Makaka-recover dito ang admin na to. Ibig sabihin nito, magiging maayos ang admin niya. No, yung sistema. So, let's see. Ano pang mga kaganapan sa sa mga, sa administrasyon na mapagdating naman sa Senado? No? Let's see. And there's a Page of Swords. There's a spying, looking, watching, na meron ditong nagsusubaybay sa kanya. And there's a hidden attention. Mag-ingat siya ha. Kasi merong hidden attention dito at may bali-balita tungkol sa kanya dito. Kailangan niya proteksyonan yung sarili niya with the Seven of Wands. So, ibig sabihin dito, maging maingat siya. Merong taong nagsusubaybay at nag-aaligid sa kanya. Mag-ingat po ang ating president. No? So, let's see. Meron pa bang matutuklasan at mabubulgar pagdating sa Senado? There's a Nine of Pentacles, secure, na mas magiging maingat sila. And there's a partnership, may tungkol sa partnership dito. And of course, there's something, Empress card for revert, na maaring may balik ulit ang tiwala, no, sa Senado. Na meron dito talaga na there's a letter M. Na may letter M ako na nakita. Okay. Na there's a letter M. Na mas, kumbaga meron dito talagang, kumbaga mas maging maingat siya dito with a partnership.
No, kasi may babae talaga ditong, kumbaga, may tutulong din sa kanya babae. No, babae ang tutulong sa kanya dito. Maaring nasa Senado din. Na parang meron ditong tao, may babae na tutulong din sa kanya talaga dito. Let's see what is the Ace of Cups. Oh, there's a messages. And because this is the Eight of Cups, no? At itong tao na to, no, talagang tutulong sa kanya. No? May letter M ako nakikita dito. No, maaring, kumbaga, umalis. No? At maaring, yun nga, no, umalis ang bansa. Letter M. Sino kaya itong letter M na to? So, let's see what is additional messages tayo. With an angel spirit. Ano pang mga gabay ang mensahe sa ating president na si Bongbong Marcos Jr.? And there's a 12 swords. No, because there's a 10 of swords. Mag-iingat siya, ha? Kapag alam niya na may decision siya na nagkakaroon siya ng gut feeling, no? Kumaga, wag niya ituloy. Now, there's a 10 of swords. Dahil may taong, kumaga, sasabo tayo o tatrader sa kanya dito. Now, there's a temperance with a divine intervention. No, lagi may paalala sa kanya dito na tuwing aalis siya, no, meron siyang, kumbaga, dinadasal, ganon. Kumaga, wag niyang kakaligtaan niya. At the same time, wag siyang tutuloy kapag alam niyang iba yung nararamdaman niya. Kasi may tatrader sa kanya dito. No? Let's see what is additional messages naman tayo with an angel spirit pagdating tayo sa synchronicities. For synchronicities, so there's something with imaginations. Na kumbaga mas lumalawak ng kanyang imahinasyon. Marami na siyang pinaplano, binabalak. There's a raven. Raven, something of black. No? No, parang merong mga, kumbaga, inuutusan. No? Na kumuha ng impormasyon. Meron pa talaga na nasa paligid niya na kailangan mag-ingat siya na nasa, kumbaga, may something black eh. No? Na nasa paligid niya. Black member. No? There's a black member. Now, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. What is the Yin and Yang Oracle card? Represent with self-worth. No, alam niya dapat sa sarili niya ang halaga niya. No, kumbaga pahalagahan niya ang sarili niya dito. There's a stability and flow. Dadaloy dito at magdadala ng stability sa kanya. No, sa position niya. So, let's see what is Archangel Michael messages. And of course, ask Archangel Michael to help you for your situation. Humingi siya ng gabay, no? Sa ating Archangel Michael para makari siya sa situations niya. No? Para maresolba lahat ng to. No? Proteksyonan siya sa mga taong may balak na hindi maganda sa kanya dito. Now, let's see what is the Jesus loving code said. Knock and shall be open to you. Kumakatok na ating Panginoon, no? Kailangan niya ng pagbuksan. So, maraming bagay na magbubukas sa pintuan dito. No? Maraming bagay na maaring makilala na. No? There is a clarifying for a life situation. And there's a stay in the flow. Manatili siya sa daloy. No? Surrender to the rhythm of life, remaining open and opportunities and lesson as they natural unfold. Na matutulan siya sa mga pagkakamali niya. Sa mga nangyari dito, kumbaga sa kanyang administrasyon, no, kailangan mas maging aware, maingat, no, mas masyado na siyang kailangan mas maging mabusisi. No, wag niya nang, kumbaga masyado magtitiwala ng lubos. There's a what lies beneath. There's a something, a shadow work muna. From the shadow work, there's a battle within. So talaga tong bagay na to, yung laban na to, no, maaaring, kumbaga, masolusyonan na. No, kumbaga, there's the greatest war you wage is against yourself. No, kumbaga, magiging kalaban niya yung sarili niya dito. Parang, ang nangyari kasi dito masyado siyang mabait. No? Kumbaga, kailangan niya gumamit na kamay na bakal, ganon. Dahil, kumbaga, ginaganyan siya kasi masyado siyang soft-hearted, no? Yun yung ginagamit sa kanya ng mga tao sa paligid niya at kalaban niya. From what lies beneath the future. No, there's an insecure.
No, yung taong naiinggit sa kanya dito, guys, no, maaaring mahuhuli na ng pulis. Nakita niyo yan? There's a police. No, taong inggit, no? Maaaring may mga pulis dito ngayon, mahuhuli na siya. Okay, so mga kababayan ko, ano ang inyong masasabi sa kanyang mga predictions? Please comment sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, kasama rin po natin, nandyan si Agapi Jan Lagon, LB Simizo, Alan Panday, Linda Rodilas, nandyan rin Solicita Tolentino, Ellen Laudet, Edie Panghulan, Leticia Ortelio, Elmer Pinaranda, nandyan rin si Ricardo Espinosa, Diaz Dani, Jim Galasinaw, Melquiades Mojica, hi to Apple Nas, Junior Sikat, Benz Niyaka Nolpes, hi to Malate Mendoza Rolando, Renz Dolens, Omali Erlan, Jico Jerry Cabreros, Rolin Alam Dugilab, hi to Ed Almoiti, hi to FCAC, Madriaga Lovely Kate, Ju Aida, Elvis Simezo, and hi to Jim Galasinaw. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapakumbaba at humihingi ng iyong banal na proteksyon para kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gabayan mo siya sa bawat desisyon. Palakasin mo ang kanyang loob sa gitna ng mga pagsubok at balutin mo siya ng iyong banal na kalasag laban sa anumang banta, kasamaan o paninira. Ipagkaloob mo sa kanya ang karunungan na galing sa langit upang mapangunahan ang bansa ng may kapayapaan, katotohanan at pagkakaisa. Naway maging instrumento siya ng biyaya at pag-asa para sa sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y mag-iisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan. Sa pagkakaisa, ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon, ating suportahan. Sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa, ating harapin ang hamon.
para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod, Pilipinas ating mahalin at ipagtanggol.